Good evening, good night, happy midnight. So, naluto na sa wakas yung aking niluluto kanina. Matutulog na kung ano-ano pang pinagagawa. Tara! Sobrang yung laki. Isang kawali ito. So, niluto ko lang siya sa kawali. Ang saya nitong filter na to. Pag gumanon ko, mag heart. So, titikman na natin sa wakas ano ang ingredients nito. Ito ay saging. Kasi ang dami kong saging. Hinog na kasi. Basta sobra niya ng hinog yung mga pinaghihiwa ko kanina. So, ito ay saging. Sa maniwala kayo sa hindi. Wala tong harina. Wala siyang flour. So, ang experiment talaga lang siya, pero masarap siya. Ayan siya guys, mainit-init pa. I-share ko sa inyo kung ano ang nilagay ko. So, nilagyan ko siya ng ibap, tapos 2 itlog, then dahil hindi ko siya balak talaga lagyan ng harina, nilagyan ko siya nito, yung isang buong nito. Minix ko siya sa mga 4 na saging, tapos binlender ko sila lahat. Yun lang. Tapos nilagay ko siya sa kawali, na yung kawali is may ano na siya ng butter. Nilagyan ko siya ng butter sa buong paligid niya. Tapos binuhos ko dun sa kawali. Tapos nasa electric stove lang naman yun na pinakamahina. Then binaliktad ko. So may video din na binaliktad ko. Inano ko sa takip, tapos binaliktad ko siya. So, ayan na siya. Kaya sobrang yung sarap. Ayan, oh. Ang sarap-sarap. Partner ng kape. Diba? Naku, ito na. Moment of truth. Para siyang, may pagka-gelatin ang Natutuwa ako dito sa heart. Subukan ninyo yung mga saging na sobra ng hinog. Kasi marami akong saging. Tapos, sumama nga yung tiyan ko. Kumain lang ako ng konti. Ngayon, ang ginawa ko nga sa natira. So, ginawa ko siyang ganito sa mga 4 na saging siguro ito. Yung 3 noon is ginawa ko siyang smoothie. May ibap lang. Hindi naman nakita. So, masarap siya. Para siyang yun nga, kasi may mix siya na chocolate flavor na cookies. So, ang iniisip ko talagang gawin, naghanap ako ng tutorial. Ang inisip ko talagang gagawin is yung moist na banana choco. Doon sa binibilhan ko, parang mabitin yung chocolate powder. So, maganda talaga pag binlender siya. Napaka smooth ng consistency niya sa gitna. Tapos, ayan ang minix ko. Ang sarap niya guys. Yung mga hiniwa ninyo na saging na sobra ng hinog, wag niyong itapon. Gawin ninyo to sa kawali. Tapos napakahinang apoy lang. Siguro abot siya ng 30 to 1 minutes. 30 to 1 minutes. 30 to 1 hour. Ganun siya katagal. Kasi babalik na rin mo pa siya para siyang na-bake na hindi naman talaga na-bake. Ayan. Wow. Mahal pa part ng kape. Habang nagla-live ka sa pupo, meron kang banana
literal siya na banana pancake kasi sa pan mo siya niluto, sa kawali lang ba. Niluto mo lang sa napakahinang apoy. Ilabas ko na nga ito, okay, i-steam ko dapat ito eh. Lagay ko sana siya dito. Nagbago yung isip ko. Lagay ko siya sa kawali ng buo. Parang mga ano siya, mga alan ba ang capacity na itong blender na to? Basta sobrang kalahati ng isang blender eh. Oo, sobra ng kalahati. So, buong kawali, puno yun na maliit. Ang kawali ko na maliit. Puno siya. Kaya sobra niyang sarap. Para kang nagmaha, pero yung flavor niya is banana at saka choco. Pero wala akong nilagay na flour. Itlog lang at saka gatas. Wala nang ibang extra na ingredients, baking powder, wala akong nilagay ng mga ganon-ganon. 2 itlog na buo, yung whole egg. Kaya watery siya eh, nung nilagay ko. Nag-worry nga ako kung maluto o ano. Naluto naman siya. Ayan, oh wow guys. Subukan ninyo sa saging. Hindi kayo madidismaya. Ang harap niya pa, mas hindi ka mauumay. Lagyan ko siya ng konting-konti lang na sugar. Ayan o, sa sobrang sarap ko, nagagalak yung aking pink na puso. Super yummy. Ayan. Kasi, ang aking food for today is yung sabaw na isda na hindi ako nakapag-content doon sa aking mukbang na yun. So, yun lang. Kasi, kailangan ko magsabaw ng maraming luya. Para yung bakterya sa bituka lalabas siya ng kusa. O diba, yung kabila, yung ilalim, parang may latik yung ilalim. Sarap talaga. Another banana idea na pwedeng subukan. First time ko gumawa nito. Ang experiment ko lang kasi makita mo siguro yung mga i-upload ko ngayon ng mga cutting ng banana. Nangingitim na yung masaging ko. Ano na siya, hinog na hinog. Pero masarap talaga ito sa hinog na saging. Tapos maganda, hindi mo lang siya mash, kundi i-blender mo para yung nga niya kalalabasan is very smooth. Ayan. Sabagay, pag nagpa-pancake naman din talaga ako, madalas biniblender ko siya yung doon ko siya i-mix. Hindi lang yung minsan lang pag pero madalas mas maganda kasi pag na blender. Ayan siya. Maganda yung kalalabasan na texture. Ayun lang guys. Thank you for watching. Kape-kape na tayo para magkapera.